We are going to continue with our series. I don't know kung meron pa ito next Sunday, pero this is part 2. See things from God's point of view, part 2. God's wisdom consists of 3 things. 3 bagay. Ang una, knowledge. Proverbs 2 verse 6 says, "For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge." Ang Diyos nagbibigay ng wisdom, galing sa kanyang bibig, lumalabas ang knowledge. So ano ang knowledge? Knowledge is the Word of God. If you want knowledge, read the Bible or listen to the preachers of the Word. You are here because you are receiving knowledge. Tayo po'y blessed dahil we have the Bible. I wish you will appreciate it. Kasi sa ibang bansa, just owning the Bible, ikaw ay itataboy ka na. Just having a Bible, it means death sentence. At hindi lang yan, ha? We are blessed because we have the Bible in its form right now. Kasi noon, ang mga tao, ang Bible nila doesn't look like the Bible that we have. Magkaiba po? No, hindi magkaiba. All they had was the first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun lang. Nung Old Testament. Nung una. Tapos, hindi pa ito available sa lahat. Kasi naman, wala pa noong printing press. Bukod doon, hindi pa marunong bumasa ang maraming tao. Ngayon, we have the 66 books of the Bible. Readily available. Ako'y naniniwala, baka sa inyo, mayroong mga 3-5 Bible sa bahay. At lahat tayo, I believe, marunong bumasa. We are so blessed. Pero hindi natin na-appreciate We don't even know na nandoon yung knowledge. From His mouth comes knowledge. O may babasahin ako sa inyo na nanggaling sa bibig ng Panginoong Yesus. From His mouth comes knowledge. Mark 8:31. Then Jesus began to tell, from His mouth comes knowledge. Jesus began to tell them that the Son of Man must suffer many terrible things and be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of the religious law. He would be killed, but 3 days later, He would rise from the dead. Jesus tell them, God said something. At yung sinabi ni God became a knowledge to the one who heard it. Ang disciples ay nagka-knowledge na si Jesus ay magdurusa. Itatakwil ng mga pari nung panahong yon at ng mga elders at ng mga eskriba. Papatayin at pagkatatlong araw mabubuhay na muli. Nagkaroon ng knowledge ang mga disciples. So the first part of wisdom is knowledge. Wala ka pang wisdom kung knowledge lang ang meron ka. Pupunta tayo sa second part ng wisdom. It's called understanding. Kindly say understanding. Again, Proverbs 2 verse 6. For the Lord gives wisdom. From His mouth come understanding. Understanding o yung pagkaunawa is seeing through the eyes of God. Naunawaan mo kasi nakita mo sa pananaw ng Diyos. Mark 8:32. As He talked about this openly with His disciples, Peter took Him aside and began to reprimand Him for saying such things. Tindi ni Peter, Habang sinasabi ni Jesus na siya itatakwil, parurusahan, mamamatay at mabubuhay na maguli, si Peter ay kinuha si Jesus parang kinausap na pasimple at nireprimand. Ano ibig sabihin? Pinagsabihan. Sabi, Jesus, huwag kang magsabi ng ganyan. Clearly, walang understanding si Peter sa knowledge na kanyang na-receive. May na-receive siyang knowledge pero wala siyang pagkaunawa. Kung may pagkaunawa o understanding si Peter, hindi niya sasawayin si Jesus sa kanyang sinasabi. Hindi na unawaan ni Peter na ang resurrection ni Jesus ang magliligtas sa kanya at sa sangkatauhan. Hindi na unawaan ni Peter na kailangan mangyari yon para maligtas tayo. Wala siyang kaunawaan.
Meron siyang knowledge, wala siyang understanding. Wala pa rin siyang wisdom. Kasi tatlong parts ang nagkukonsist ng wisdom. Ang unay knowledge, padalawa, understanding. So anong ginawa ni Jesus? Nirebuke ni Jesus si Peter. Parang, labo naman ito. Ako ang rabbi, ako ang teacher. Ay, sasawayin ako. Mark 8:33. Jesus turned around and looked at his disciples. Kasi napagsabihan siya eh. Tumingin muna siya sa mga nakausap niyang mga disipulo. Tapos, reprimanded Peter. Si Peter ang nirebuke. Alam mo ang pagkakarebuke sa kanya? Get away from me, Satan. Di ba si Peter yun? Bakit Satan? Mamaya sasabihin ko siya kung bakit. Get away from me, Satan, he said. This is the reason. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Nakikita mo lang ang mga bagay-bagay sa pananaw ng tao at hindi sa pananaw ng Diyos. Parang, Peter, wala kang understanding. Hindi ka nakakaunawa. Hindi pala natin naunawaan ang salita ng Diyos o ang knowledge kapag ang nakita lang natin ay ang point of view natin. Hindi natin kita ang point of view ng Diyos. At ayon kay Jesus, ang pananaw ni Peter ay kapareho ng pananaw ng demonyo. Most of the time, ang human knowledge o human wisdom ay pananaw ng demonyo. Ang makikinabang lang na hindi mamamatay si Jesus ay si Satan. Kaya ang nirebuke ni Jesus ay si Satan sa thought ni Peter. Get away from me, Satan. Yang thought na yan ay galing sa demonyo. Parang yung serpent, ang sinasabi ni Eva, nung kinain niya ang bunga, actually is a thought that came from the serpent. Listen ha, hindi lahat ng naiisip mo ay ikaw ang nag-isip. Yung iba, totoong nagigilty. Ano ba yung napasok sa isip ko? Ano ba yung naiisip ko? Hindi lahat ng naiisip mo, ikaw ang nag-isip. Ang iba diyan, binulong ng demonyo. Akala mo naman, ikaw ang nag-isip. Kaya naman, huwag mo sasakyan. Huwag mo sasakyan. Kailangan meron kang healthy soul. Alam mo kapag hindi ikaw yon. Dahil hindi ayon sa knowledge at hindi ayon sa understanding. Ano ang tawag ng Diyos sa mga taong hindi interesadong makita ang point of view niya? Merong mga gayong tao eh. May naghahayag ng salita, hindi interesadong makita ang point of view ni God. Alam mo ba ang tawag ng Diyos sa kanila? Proverbs 18 verse 2. Fools have no interest in understanding. They only want to air their own opinions. Kaya kapag kayo nakikinig ng salita ng Diyos sa church, sasabihan mo ang katabi mo, huwag mo akong kakausapin. Bakit? Gusto kong maunawaan ang knowledge. Yun. Because ang tawag ng Diyos sa mga taong walang interest, walang interest unawain. Yung ba nga atin sa church tapos kakausapin ng katabi, kaganda ng suot nun, ano? So kaya nabili yun. Hindi, Shopee lang yun. Nakita ko yun eh. Ano ba naman yan? Ang salita'y inihahayag at pinipilit nating maunawaan, pero walang interest na unawain. Ang tawag ng Diyos sa kanila, fools. Kung hindi mo kita, eto ha, kahit anong talino mo, kahit anong taas ng inaral mo, nasa 4th floor ka ng school, kung wala kang interest makita ang mga bagay ayon sa point of view ni God, ang tawag ni Lord sa iyo, fool. Sa Tagalog, hangal. At kung hindi mo kita ang point of view ni God, ano tsak ang gagawin mo? Ang sabi ng Proverbs 18:2, they only want to air their own opinions. Sasabihin mo lang ang iyong opinion. Iimik ka ng iimik. Wala namang understanding ni walang knowledge. Huwag niyo sayangin ang inyong oras, ha? Sa pakikinig ng hindi knowledge, at sa pagbibigay ng time na unawain, gamitin inyong oras sa pakikinig sa pagtanggap ng knowledge at sa pag-unawa doon. It is of utmost importance na makita natin ang point of view ng Diyos. Bakit? Ang pananaw ng Diyos ang tama at mabuti. Ang pananaw ng Diyos ay para rin sa ating kabutihan.
point of view niya, pero yun ay sa kabutihan natin. Kaya sabi kay Adan at kay Eva, huwag mo kakainin ng bunga. Bakit? Sa kapakanan mo yon. At hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang pananaw kahit anong pilit mo. Lord, pagbigyan mo na naman ako. Patamahin mo na ako sa loto. Pag pinatama mo naman ako sa loto, tiyak namang ibibigay ko ang tithes eh. Kala naman yung tithes ay para sa ang tithes para sa atin. Kaya ka nagtatites, ikaw ang nakikinabang. Oh, I pray you understand that. Again, knowledge, kailangan natin ng kaunawaan. Hindi ka nawawalan pag nagtatites ka. Oh, I pray maunawaan natin yun. Okay. Kaya sinabi ni Solomon, Proverbs 4 verse 5, get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Get wisdom, get understanding. Unawain ang salita. Huwag kalimutan ito. Huwag talikuran ito. Alam niyo, ako'y bago makarating dito, ako'y nakadalawang preaching eh. Ako'y nakikinig. Ako'y nag-treadmill. Once a month yun eh. At ako'y nakikinig. Ako'y nakisang preaching. Habang ako'y naliligo, ako'y nakikinig pa rin. Habang ako'y nagdadrive, ako'y nakikinig. Hindi ko alam, ako'y naglalakad. Bukas pa pala. Bakit? Hindi ko sinasayang eh. Bakit? Nalilimutan. Ako na nga ang nag-preach, nalimutan ko pa. Eh di lalo na yung nakinig. Eh nakinig ako ng Maranatha eh. Sabi ko, oo nga. Parang ngayon ko lang narinig yun. Ay ako ang nagturo. Get wisdom. Get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Alam mo, mayroong mga topic na nakakakuha ng attention mo eh. May mga topic na interesado ka dun eh. Mahalaga sa'yo. Iba't iba. It could be politics. I have talked with people na talagang politics ang mundo. Laging politics ang pinag-uusapan. I live in a family. No, my father is a politician. We always talk politics, history. I've also talked with people na ang passion ay food. Nagpapadala pa sa akin yan ng picture ng mga restaurant. Napadala pa, parang nangaakit. At talagang pag-uusapan namin food. Meron naman akong mga taong nakausap na ang passion nila ay Word of God. Sino yon? Eh, pag ako may nakasama sa sasakyan, bawa may nag-drive sa akin, alay, talagang Word of God lagi. Mamaya, passionate na rin yon. Anyway, get wisdom, get understanding. Huwag kalimutan. At huwag mong tatalikuran, ang sabi dito, or turn away from them, huwag mong tatalikuran. Ang tao, ibibigay ang lahat para sumikat. Ilan na yung mga sumikat sa mundo, sa pagkanta, na they really accepted that they have given their soul to the devil. They join Illuminati, ganyan. Ba't talaga namang nagkaroon ng fame eh? Maya-maya laywasak ang buhay. Ang tao, meron naman tao, ibinibigay ang lahat para yumaman. Wala. May ang tawag diyan ay negosyanteng pusakal. Alam niyo yan? Walang pakialam, basta kumita. Meron naman tao ibinigay ang lahat para magkaroon ng kapangyarihan. Pero alam mo ba ang sabi ng Bible? Magsisimula lang ang wisdom. Hindi ibig sabihin na meron ka ng wisdom. Magsisimula lang ang wisdom. Kapag ano? Kung ituturing mo na ang higit mong kailangan ay wisdom. Hindi kapangyarihan, hindi kayamanan, hindi sumikat, hindi fame. Kung tatanggapin mo, tiisipin mo na ang higit mong kailangan ay wisdom. Doon magsisimula ang wisdom. Hanggat ang turing mo sa wisdom ay hindi mo kailangan, hindi mo ito gugustuhin. Laging meron ka ibang gusto. Sino ang gusto magkaroon ng wisdom? Ituring mo na ito ang pinakakailangan mo. I will read you a verse. Proverbs 4 verse 7.
The beginning of wisdom is this. Beginning daw ng wisdom. Get wisdom. Yan ang beginning ng wisdom. Get wisdom. Ito pa matindi. Though it costs you all you have, get understanding. Though it costs you all you have. Anong ibig sabihin? Tingnan kung paano tayo inuutosan ng Diyos magkaroon ng understanding o makita ang pananaw niya. Though it costs all you have. Kahit ilang oras ang gugulin mo. Kahit ikaw ay mapagod. Kahit ikaw ay magpuyat. Kahit malaki ang magastos. Get understanding. Nung una pa, ako'y nag-i-invest sa mga libro eh. Sa mamahal ng mga Christian books. Kaya naman ako'y nakaipon ng daming libro. Hanggang naging habit ko ng pagbili ng libro, minsan ako'y nabili, di ko na nababasa. Pero I invested. Ang sabi ko, pag ako'y nakabasa ng isang libro at may nakuha ko doon, na naituro ko, bayad na yung libro ngayon. Ganun ang aking yung thinking. Dami kong libro sa bahay. Though it costs all you have, kahit malaki ang magastos. Kaya mga kabataan, kung kayo merong mga dito mga leadership camp, merong mga Cell-Ignite, umattend kayo. Alay, meron ng registration. Magkano ga 100? Huwag ka naman. At naroon sa tapsian. The beginning of wisdom is get wisdom. Kailangan ituri mo, ito ang kailangan mo. Kapag ka merong gawain sa church, ang dami nating excuse. Ako po'y may ganari, ako po'y may gayon. You won't have wisdom because hindi mo priority ang wisdom. At ang sabi dito sa Proverbs, ipagpalit mo ang anumang meron ka, magkaroon ka lang ng kaunawaan. Hindi laging tama ang pagkaunawa natin sa knowledge. Kaya the Holy Spirit helps us understand God's Word. 2 Timothy 2 verse 7. Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. The Lord will give you understanding. Kapag hindi nakatanggap ng knowledge, nakatanggap ka ng Word of God, nakabasa ka ng Word of God, knowledge, the Holy Spirit will help you understand it. Kaya ako'y nakakahabag. Kapag yung nagbabasa ng Bible, ay walang Holy Spirit. Alam mo lalabas sa kanya? Head knowledge. Puno siya ng knowledge. Walang understanding. Alam mo lalabas sa kanya? Hindi na bago ang kanyang loob. Hindi na bago ang kanyang karakter. Ipapakita lang niya sa iba na marami siyang alam. Debate ang pupuntahan niya. Wala kang mapapalapit sa Diyos kung didebatihin mo yon. Iba yung spirit na nire-release mo. Wala kang understanding. Our belief, kung walang understanding, all we have are just data or information. Computer ka lang kung wala kang understanding. Our belief is strong when we understand. Yung paniniwala mo ay magiging matibay kung naunawaan mo. Ako'y naniniwala walang aalis sa salvation natin, na tinanggap natin. Walang aalis dito. For by grace you are saved through faith. Kung naunawaan mo. May nagsabi, Ori dati ari born again, ngayon bumalik na din sa amin. Sabi ko baka dating na-attend. Dahil kung alam mo ang nangyari sa iyo, hindi ka aalis sa kaligtasang tinanggap mo. Dating uma-attend na hindi naunawaan. Kaya mapapansin ninyo ako, tuwing ako'y magtuturo, laging may pasok ng gospel. Kasi yun ang pinakamahalaga yung kung bakit ka naligtas. Unawain kung bakit ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Now, magpapasok na naman ako ng gospel. Unawain natin para hindi ka malinlang. Unawain mo kung bakit ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Bakit laging sa mabubuting gawa? Yun ang salvation ng lahat.
except what we believe. Lalahatin ko na lahat ng relihiyon. Laging merong pinapagawa sa iyo para ikaw ay makarating sa langit. Laging may gagawin ka. Dito, ayon sa Bible, Ephesians 2 verse 8 and 9, sa biyaya, sa regalo, sa bigay, ikaw ay naligtas o ikaw ay pupunta sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Nanampalataya ka sa Panginoong Hesus sa ginawa niya para sa iyo. At sabi ng Ephesians 2 verse 8 and 9, ito hindi dahil sa iyo. Inalis talaga yung iyong hindi ito dahil sa iyo. Hindi ka makakapunta sa langit sa pamamagitan mo. Ito'y kaloob ng Diyos. Bigay ng Diyos. Inuulit-ulit para pumasok sa ating isipan. Bakit? Yung iba hirap na hirap dito. Hindi ikaw. Ito'y kaloob sa iyo. Upang walang makapagmalaki. Para malaman mo kung ang salvasyong tinanggap mo ay totoo, wala kang ipagmamalaki, kundi ang ginawa ng Diyos sa iyo. Tama ang tinanggap mo. Pero pag may sinabi kang, bakit ka pupunta sa langit? Ay, ako naman ay walang absent sa church eh. At saka, kadikit ko naman si Reb ito. Ay, di, pag na-rapture, hila na rin ako. Pag may sinabi ka kung bakit ka pupunta sa langit, na ginawa mo, wala na. Okay. Ang mabubuting gawa na ginagamit nating paraan ng kaligtasan ay walang kadating-dating sa Diyos. Okay, ito. Merong stranger. Sa Tagalog, anong stranger? Yeah. In the night. Ano nga sa Tagalog ng stranger? Estranghero. 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 Kumatok sa bahay mo. Ang sabi sa iyo, papasukin mo ako, ako'y mabait. Anong gagawin mo? Papapasukin niyo? Ay, mabait daw eh. Papapasukin mo? Okay, dinagdagan. Estranghero, stranger. Noon mo lang nakita. Papasukin mo ako. Bakit? Ako'y relihiyoso. Papapasukin mo? Bakit? Answer me, bakit? Hindi kilala. Yan din ang langit. Yan din ang langit. Hindi ka papapasukin dahil kayo mabait. Papapasukin ka kung ikaw ay kilala. Kung may relasyon ka sa may-ari ng bahay. Isaiah 64 verse 6, kaming lahat ay naging parang maruming bagay, ang lahat ng aming mabubuting gaway parang maruming basahan. Gayon din ang mangyayari kung tatangkay natin pumasok sa langit dahil mabuti tayo. Ang nasa langit is our Creator, manlilikha. Hindi ka papapasukin ng manlilikha. Bakit? Wala kang relasyon sa Kanya. But, kapag yung manlilikha ay naging ama mo, became your father, malayo ka pa, sasalubungin ka na. Ito ang reason kung bakit hindi pwede sa mabubuting gawa. Hindi ito ang reason. Yung iba, kapag ka medyo nagkasala, bumabawi. Ay, naku, lalakihan ko ang text ngayon, ako'y nagkasala eh. Ano ba naman yan? Ang ama ay ama. Ang parent ay parent. Tinanong nga yung ina sinong pinaka-paborito mo sa iyong anak? Ang sabi nung ina, ang pinaka-paborito ko sa aking anak ay yung may sakit habang pinagagaling ko at yung nasa abroad habang wala. Anong ibig sabihin? Lahat ay paborito niya pero namimiss niya yung wala. Naaawa sa may nararamdaman. Yan ang ating parent. Huwag kang pumunta doon. Inay, bakit lagi kayong messenger niya kay ate? Ay, akong hugas ng pinggan din eh. Akong naglilinis at nagwawalis din eh. Mahal kita, pero hindi kita mahal dahil naghuhugas ka ng pinggan.
Hindi kita mahal dahil nagwawalis ka. Mahal kita dahil anak kita. Kaya ako nagme-messenger din, wala lumayo. Kaya yung mga nagpapalayo-layo, mahal ka ng Diyos. Kailangan ng relasyon. Mangyayari lang ang relasyon, hindi sa pagbibigay mo ng mga mabubuting gawa sa Kanya na para bagang siya iyong binabribe. Mangyayari lang ang relasyon sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I am the way to the Father. Mahirap na unawain yun. Hindi mabubuting gawa ang way, si Jesus ang way. Tatanggapin mo siya, yayapusin mo siya, uunawain mo na ikaw ay anak ng Diyos dahil si Jesus ay namatay para bayadan ng kasalanan mo. Kasalanang naghiwalay sa atin sa Diyos. Wala tayong relasyon sa Diyos dahil may kasalanan tayo. Si Jesus ang nagbayad ng kasalanan iyon, kaya naman mananampalataya tayo na yung ginawa ni Jesus ay para sa atin. Pag kumatok ka sa langit, ang itatanong sa iyo, anong karapatan mo para makapasok? Si Jesus. Pasok. Jesus is the way. Ay nako, kaya tuwing i-worship mo si Jesus, i-worship mo. Ang tindi ng binigay sa atin. Unawain natin ang definition ng Diyos sa mabuti. Iba ang definition ng Diyos sa mabuti at definition ng tao sa mabuti. Tingnan ninyo ha, Lucas 18:18. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po bang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Verse 19. Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Ako'y dumighal. Pag ikaw pala dumidighal, nalalasahan mo yung huli mong kinain, ano? Nalasahan. Pinapayos ng asawa kong buko. Nalasahan ko yung tuyo. Pwede kaya, nang kinain mo ay tuyo, pero pag dumighal ka, lechon ang lasa? Pwede kaya yon? Kahit sa pabalik man lang. Anyway, unawain natin ang definition ng Diyos sa mabuti. Sumagot si Jesus, verse 19, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Sabihin mo, ang Diyos lang ang mabuti. Hindi ka magagawang mabuti ng iyong mabubuting gawa. Kasi Diyos lang ang mabuti. Kahit gawin mo lahat ng mabubuting gawa. Tayo nagpapapinta ng church. Mag-iiba na ang kulay nito next week. Yung labas. Tayo nagpapa-extend. Ang tindi ng gawaan sa likod. Mamaya ako sasabihin kung bakit ko sinabi yun, ha? Hindi ka magagawang mabuti ng iyong mabubuting gawa. Let's say sabihin mo, ako po magpapapinta niyan. Hindi ka pa rin naging mabuti. Kasi hindi ka pwedeng gawing mabuti ng mabubuti mong gawa. Ang mabubuting gawa ay resulta dahil nasa iyo ang Diyos na mabuti. Okay. Hindi mabubuting gawa ang kailangan natin para makapasok sa langit. Ang kailangan natin ay ang mabuting Diyos. Ang kabutihan ay hindi gawa. Ito ay person. Siya ay persona. Siya si Jesus. Siya ang Diyos. Ang kailangan natin ay magkaroon ng relasyon sa mabuting Diyos. Ito'y magre-resulta sa mabubuting gawa. Alam mo ba na lahat ng ginagawa ng mga taong walang relasyon sa Diyos ay kahit anong buti niyan, kahit anong sabihin niya, anong buti niyan, ay hindi mabuti? Sa pananaw ng Diyos. Seeing according to the point of view of God. Lahat ng mabubuting gawa na gagawin ng mga taong walang relasyon sa Diyos, maruruming basahan sa Panginoon. Hindi ka pwedeng gumawa ng mabuti kung tayo'y masama. At ang sabi ng Diyos, lahat ng may kasalanan ay masama. Kaya kailangan natin ng magliligtas sa atin dahil tayo'y masama. Hindi ho, may ginawa ako mabuti. Ako ho'y nag-traffic. May ginawa kang mabuti, pero hindi ka nung ginawang mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. Magiging mabuti ka kung tatanggapin mo ang Diyos na mabuti. Oh, I hope you understand.
You are receiving knowledge and I'm trying hard for us to understand knowledge. Iba ang notion natin sa mabuti kaysa sa notion ng Diyos sa mabuti. Ang mabuti ay person, not the work. Kailan ang magiging mabuting gawa ang aking ginagawa? Kapag tinanggap mo na ang Diyos na mabuti. Alam mo ba na doon lang i-recognize ni Lord ang gawa mo? Sa anong paraan? Itatara na yon. Anong itatara? I-record na yon. Lahat na mabubuti mong ginawa, nung may relasyon ka sa Diyos, may katumbas na gantimpala sa langit. Ano mang mabubuting gawa na ginawa mo, pero wala kang relasyon sa Diyos, paano ka gagantimpalaan? Wala ka sa langit. Paano naging mabuti yon? Ang tawag ko nga doon, sayang eh. Pag nakakakita ko ng mabubuting tao, ang babait, ang bubuti, ako'y nangihinayang. Bakit? Magaling kung pupunta sa langit. Hindi naman sila madadala ng mabubuting gawang iyon sa langit. Si Jesus, ang mabuting Diyos, ang magdadala sa langit. Do you understand? I hope you understand. Ang kailangan magkaroon ng relasyon sa mabuting Diyos. Kapag ginawa mo na ang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas si Jesus, doon pa lang hirap na hirap ng iba eh. Si Jesus ayaw tanggaping Diyos. Tao lang daw. Paano ka magkakaroon ng relasyon kung ang iyong gagawing daanan ay tao? Ang tao may kasalanan. Kaya ang ipinadala na ng Diyos Ama ay isang Diyos na nagkatawang tao kasi yun lang ang walang kasalanan. Kailangan tanggapin mo si Jesus na Diyos or else wala kang tagapagligtas. Ikaw, kapag ginawa mo ng Lord God and Savior si Jesus, ikaw ay, ang tawag sa iyo, ikaw ay na kay Kristo. Hindi lang mas dadami ang mabubuti mong gawa, bibigyan ka pa ng katumbas na gantimpala nito. Ipinapaunawa ni Jesus sa lalaki, balik tayo sa istorya, ang kamalian ng pagtitiwala niya sa mabubuting gawa upang maligtas. Pinaunawa ni Jesus. Lucas 18:20. Remember ang istorya ha? Nagtanong ang isang pinuno ng bayan, ito isang mayamang lalaki, mabuting guro, ano po ba dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Ito ang sagot ni Jesus. Verse 20 ng Lucas 18. Alam mo ang utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa mga kasinungalingan, at igalang mong iyong ama at ang iyong ina. Verse 21, sinabi ng lalaki, hindi pa nga natatapos yung 10 utos, 5 pa lang yata ang nasabi. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong yan ay tinupad ko mula sa pagkabata. Tindi nito. Alam naman natin hindi totoo yun eh. Walang nakatupad sa utos. Sa halip, ipinakita lang ng utos na hindi natin kayang sundin ang utos. Ipinakita lang ng utos na tayo makasalanan. Kasi ang hirap ipakita sa atin yon. Yung sasabihin kay makasalanan, ang hirap tanggapin. Baguhin pa nga ang words eh. Hindi na makasalanan. Ikaw ay masamang tao. Ay nako, mag-ingat ka lang magsasalita dyan ha. Ako hindi masamang tao. Hindi natin tatanggapin yon. Kaya nagbigay ang Diyos ng utos para ipakita lang sa atin na tayo'y makasalanan at tayo'y masama. Nagkamali sa isang utos, sabi ng Bible, nagkamali sa lahat. Bakit? Kasi hindi mo tatanggapin ang tagapagligtas kung hindi mo tatanggapin, ikaw dapat iligtas. Ba't mo tatanggapin ang mabuting Diyos kung ikaw mabuti na rin? Kailangan dumating ka sa pagkaunawang ako hindi mabuti, ako'y masama. Kailangan ko ng kabanalan, katuwiran na hindi naman ko pwedeng gawin para sa akin sarili. Kaya kailangan ko magliligtas sa akin, kailangan ko si Jesus. Lucas 18:22. Pagkarinig nito sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Sabi nung mayamang lalaki, namumuro na, isa na lamang. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Okay. By the way, baka yung mga mayayaman dito ay matakot sa pagkabasa nito ha.
Ari doon lang sinabi sa mayaman lalaki. Kasi merong gustong ituro ang Diyos sa kanya. Merong gustong ipakita ang Diyos doon sa mayamang lalaki, hindi niya nakikita. Kasi sinasabi ng mayaman lalaki, natupad kong lahat yan. Ayun ang sinabi ng Lord, siya, sige, ipagbili lahat ng ari-arian. Ipamahagi. Ang pinagbilang sa mga dukat, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi naman sinabi ni Lord na walaan may kapalit yan. Pero ipagbili mo. Pag nagawa mo yan, bumalik ka sa akin. Susumunod ka sa... Anong gustong sabihin ni Jesus doon? Hindi mo natupad ang utos. Hindi mo nagawa yung, thou shalt have no other gods before me. Bakit? Ay hindi mo maipagpalit ang iyong Diyos ang kayamanan. Hindi mo maalis at ang tanggapin ako't sumunod sa akin ay di ikaw ay nagkasala. Yun ang gusto sabihin ng Panginoong Yesus. Verse 23, nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya ay napakayaman. Okay. Question, bakit maraming gustong yumaman? Di ba sabi nyo, payaman ng payaman? Bakit gusto nyo ng payaman? O sige, ako nang sasagot. Upang magawa ang gusto nilang gawin. Kasi may mga bagay na magagawa kung may kakayanan, kung may pera. Di ba? Ako'y pagsasakay ng eroplano, gustong-gusto ko nang umupo Ayun palang unang dadaanan ay first class. Hindi pala yun ang binayadan ko. Kaya tuloy ako'y dadaan doon, hinahaplos-haplos ko. Isang araw, magkikita tayo. Uupuan kita. Ilang sakay ko na Now, dahil ako'y mayamang-mayaman, okay. Sige. Hindi ko masabi ng negative, ng yan. Dahil ako'y mayamang-mayaman, hindi ako makabili noon. Hindi ako makaupo doon. Kaya gustong yumaman pa para magawa yung hindi mo magawa. Di nakuha na ninyo, Okay. Ang lalaki mayaman, may kakayahang gawin ang gusto niya. Kaya nung sinabi ni Jesus, ipagbili lahat at ipamigay sa dukat, sumunod sa kanya, siya'y nalungkot. Anong sinabi ni Jesus? Lucas 18:24. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit napakahirap? Kasi ngayon ba namang may kakayanan na ang mayamang gawin ang gusto niya, ngayon mo pa sasabihin, alisin mo ang kakayanan mo? Okay. Nagkaroon ako ng maraming pera. Naghukay sa likod, nakahukay ng ginto. Yehey! Makakasakay na ako sa first class. Malalaman ko na kung paano sumakay ng eroplano nang nakahiga. Yung pagdating mo pa lamang, inaalok ka na ng iinumin. Tapos sasabihin sa iyo, ito, yung nahukay mong ginto, ibigay mo sa Panginoon. At ikay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Sa hirap. Yung kakayanan ko, ang kinukuha doon yung kakayanan ko. Hindi ko na magagawa ang gusto kong magawa. Kinunan ako ng kakayanan. Bakit napakahirap sa mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi ang mayayaman, nilagay nila sa kanilang kayamanan ang kanilang kakayanan. Ang gustong sabihin ni Jesus sa mayamang lalaki, kung gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos at makamtan ng buhay na walang hanggan, alsin mo sa isip mo na kaya mo. Wala kang magagawa para makapasok sa eternity. Remember, ang tanong ng lalaki, paano makakapasok sa walang hanggan? Alsin mo ang kakayanan mo. Marami nagsasabi, pag ako yumaman, marami akong magagawang mabubuting gawa. Ayan ngayon, pupunta ka pa sa langit. Hindi mo kaya. Hindi ka mabibigyan ng kayamanan mo ng kakayanan pumunta sa langit. Alsin mo ang kakayanan mo.
Asin mo sa isip na kaya mo, wala kang magagawa na makapasok sa eternity. Sa kaharian ng Diyos, hindi kayamanan ng kakayanan para magawa ang gusto. Pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na sa Kanya'y walang imposible, yon ang kakayanan kapag ikay pumasok sa kaharian ng Diyos. Yung pagtitiwala mo sa Kanyang pangako. Kaya we declare favor. We declare faith-filled words. Kumusta kayo? Alam ba niyo ginagawa niyo? Kayo'y nagdideklara ng kakayanan na kahit kayo'y wala, kat-kat, sinasabi ninyo kayo'y payaman ng payaman. Ang kakayanan ninyo'y pananampalataya sa pangako ng Diyos. Kaya magagawa niyo isang bagay dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa meron kayo. Sabihan mo ang taong nagsikap, yung talagang nagpakahirap bago yumaman. Sabihan mo siya, ang utos ng Diyos, dalhin mo ang ikapo at ang kaloob sa Kanya. Ang utos ng Diyos, ikaw ay tumulong sa Kanyang gawain. Ang utos ng Diyos, magbigay ka ng pledge, at ikay magbigay ng first fruit. Alam mo, hirap silang gawin yon. Bakit po? Kasi ang feeling nila, i-give up nila ang nagbibigay ng kakayanan sa kanila na magawa ang gusto nila. Huwag mo ibibigay yan. Bakit? Yan ang kakayanan natin. Dahil di yan magagawa natin ang gusto natin. Parang ang dating, yung kayamanan ng lalaki, ang kanyang anting-anting. Ang pera ang anting-anting. Bakit? Magagawa ko ang gusto ko pag may anting-anting ako. Anong anting-anting niya? Yung kayamanan ko. Lucas 18:25. Sabi ni Jesus, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Hindi yun yung mayaman per se ha. Pwedeng wala kang pera pero meron kang iyong yaman. Meron kang pinagmamalaki na nagbibigay sa iyo ng kakayanan. Pwedeng ang yaman mo ay ang tatay mo. Ang yaman mo ay ang education mo. Ang yaman mo ay ang iyong fame. At yun ang kakayanan mong makuha kung ano man ang gusto mo. Well, I want to tell you something and I pray na maunawaan mong ibig sabihin dito. Na gusto ni Lord sabihin, hindi mo kaya. Ang pagpunta sa walang hanggan, hindi mo kaya. At kahit ano pa man na hindi mo kaya, kailangan mo magtiwala at magdepende sa Panginoon. Money did not build this building. Hindi ito itinayo dahil sa pera. Ala naman, pastor. Ano naman ang may itayo kung walang pera? God did this. Hindi pera ang nagbigay sa atin ng kakayanang magawa ito. Dahil nung ginagawa ito, wala tayong pera. Pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na buhay na walang imposible sa Kanya ang gumawa nito. Pag ako'y nagsasabi sa inyo, mag-pledge naman kayo. Kung gusto nyong mag-pledge, punta kayo sa office. Pinapressure ko ba kayo? May dating bang pressure? May ano ba? Sinabi ko ba sa inyong, kuryente pa lamang nito'y 3 milyon na? Hindi nyo alam ano? Ang alam natin, bakit mainit? Bakit mainit ang aircon? Alam ba ninyo yung aircon yan, hindi mapapatakbo ng pangkaraniwang yung kuryente lang? Babaguhin natin ang transformer, magbabaon tayo ng cable. Yung cable na yun pupunta sa generator, babalik ulit doon sa main. Ang mamahal ng cable na yan. Ngayon, pupunta na naman doon sa likod kasi dadagdagan naman ng aircon. Hindi natin alam yon. Pero did I pressure you? Aba naman, lahat ng nalalamigan. 1,000 naman, 1 linggo. No. Bakit? Kasi hindi kayo ang kakayanan ko. Ang kakayanan ko ay ang Diyos. Pero pag sinasabi ko, binibigyan ko lamang kayo ng opportunity para kayo'y makinabang. Makasama kayo sa pagpapala. Si Lord ang kakayanan natin. And we receive that provision by trust and faith in Jehovah Jireh, our provider. At kahit may pera, look at this ha, kung pera ang gagawin natin yung kakayanan, katulad ng mayamang lalaki, hindi niya may give up ang kakayanan niya at sumunod sa Panginoong Yesus. Paano siya papasok sa walang hanggan noon? Kung ang pera, kung may kakayanan ka galing sa pera, hindi pa rin assurance na magkakaroon ka ng ganito. May isang pangyayari,
May napakayamang bishop, napakayaman noon. Pumunta dito nung ito ay ginagawa. Papalapit pa lamang, tumaas ang kamay at humingi ng tawad sa Diyos. Ang sabi niya sa akin, Pastorito, mas mayaman kami sa inyo eh. Hindi ko tinanggap yun ha, cut ka. Pero hindi namin naisip to. Hindi namin na kayang panampalatayan, hindi namin nakita ang vision na to. Ay, nung nakita niya, ito pa lang, hindi pa niya nakikita yung sunod. Ano ibig sabihin? Kahit may kakayanan ka, kaya ba ng vision mo? Kaya ba bibigyan ka ba ng vision? Bibigyan ka ba ni Lord ng direction ng gagawin? I mean, yung kakayanan mo is worthless kung walang pagdepende sa Diyos na siyang magdadirect, siyang magpo-provide, siyang kikilos. In everything. Not only in salvation, but in everything. Marami sa inyo ay makakapagpagawa ng bahay. Mas dito kayo mag-amen. Kahit wala pa kayong hawak na pera. Bakit? Dahil ang kakayanan ninyo hindi pera. Ang kakayanan ninyo ay ang Diyos. Ang kakayanan ninyo ay ang pananampalataya sa Kanyang pangako. Nasabi ng Panginoon na tayo'y titira sa syudad na hindi tayo nagtayo. Mapupuno ang bahay natin ng mga furnitures na hindi tayo ang naglagay. May promises ang Bible. Pananampalatayanan mo lamang. Ngayon, yung pananampalataya, yun binubuo yun. Hindi pagka-attend mo ng isang service, meron ka ng understanding. No, binubuo yun. Dati mananampalataya ka lang, Lord, salamat po sa magpapakain ngayon sa akin. And isang sandali, wala. Totoo kaya ito? Pero tutuloy ako, Lord, maraming po salamat sa magpapakain sa akin. Aba, sama ka. Saan din eh? Samjopsal. Si Pastor Dexter yun, yung nagyakag. Dito ka. Abay, totoo nga yata. Tumaas ang pananampalataya mo. May mag-iimbita sa akin. Pupunta kami sa SM. Aba, isang buwan ay wala pa. Pero diretso ko pa rin. Nananampalataya ako. May mag-iimbita sa akin. Pupunta sa SM. Aba, ay merong lalakad. Yung life group. Ay merong isang hindi dumating. Nakita ka. Sumama ka na ka. Parinig ka. Aba, totoo nga. Ito, totoo nga. At nadidevelop ang iyong faith. Mamaya ang pinapanampalatayaan mo na mas malaki na. Nananampalataya ako magkakaroon ng trabaho. Nananampalataya ako magkakanegosyo. Lumaki na ng lumaki. Ganon yun. Ay, yung iba kasi, kaya napuprostrate, narinig na nagpatotoo si Pastor Dondon. Ako po ay dati nagmumotor. Ako po ay meron na ngayong sasakyan. Nagpatotoo si Pastor Dexter. Dati po ay kami talagang, sabi ng mga kapitbahay namin, sasama lamang sila pagka may sasakyan na. Kami po ay nagkasasakyan. Ngayon, wala na po silang dahilan. Sasama na po sila. Wow, gusto ko rin yun. At ikaw naman, babagong nakarinig, babagong experience ng faith. Gusto ko rin yun. Nananampalataya din ako sa kotse. Teka, hindi ganoon. Yan ay binubuo. Yan lumalaki. Knowledge, understanding, you do it. Did you get me? Sa mga naghihintay dito ng jowa, huwag niyong kakalimutan. Yung sabi ko noon, para yung taxi. Pag may lumampas na isa, may kasunod. Ay pinara ko hindi tumigil. Hindi iyo yon. Hindi, kung pera lang ang kayamanan mo, kawawa ka. Kung pera lang ang kayamanan mo, kawawa ka. Bakit? Ang pera hindi nagpapalayas ng demonyo. Anong karga? Tikba lang. Ba 1,000. Lumayas ka. Sabi ng tikba lang, dagdag eh. Kung pera lang ang kayamanan mo, kawawa ka. Hindi gagaling ang may sakit. Pag pinatungan mo ng pera, anong nararamdaman mo? Masakit ang ulo mo. Masakit ang aking ulo. Peso 50. Dagdag eh. Ano nararamdaman? Nabawasan na ho. Pingi pa. Walang gumagaling sa ganon. Dahil hindi nasabi ng Diyos. Sasabi ng Diyos, ito ang tanda ng mga nananampalataya sa Kanya. Pag nagpatong sila ng kamay sa may sakit sila ay kawawa ka kung kayamanan lang ang pera mo.
Hindi naalis ng pera ang takot. Ako, nagpapanik attack ako, nagpapanik attack. Patigin ng wallet. Ay, marami naman laman eh. Oo nga, nagpapanik attack pa rin doon. Hindi naalis ng pera ang takot. May kilala ko eh. Napakayaman. Hindi makasakay sa eroplano pag mahaba ang biyahe. Kailangan maraming stopover. Yun ang iniiwasan natin eh. Pag tayo nasakay sa eroplano, gusto natin idiretso. Yung pagkasakay natin, doon na. Mas mahal yon. Pero pipiliin niya yung pababa. Yung pagkakadalawang oras, baba, ganyan. Bakit? Pag matagal na, nagpapanik attack siya. Pagkakayaman, hindi naalis ng pera ang takot. Kawawa ka kung pera lang ang kayamanan mo. Hindi naalis ng pera ang inggit. May taong naiinggit sa meron kasi wala sila. Pero itong matindi eh. Meron taong inggit sa meron kahit meron sila. Yung ikaw ay may bahay. Nagpatayo ng bahay ang kapitbahay mo. Mas maganda pa rin ang bahay mo ha. Mga masasama namang mga ugali. Bakit eh? Hindi naman inaano. Hindi naaalis ng pera ang inggit. Hindi napapahilom ng ang sugat sa loob ng pera. Kung ang kayamanan mo ay ang pera, o kung ano man, pwede ang kayamanan mo yung iba. Pera lang ang ginagawa kong sampol. Dahil yun ang malimit. Kung pera lang ang kayamanan mo, kakawawa ka kasi hindi naaalis ng pera ang sama ng loob. Marami ako pinagpe-pray ng inner healing pagkayayaman. Bakit kaya itong mga mayayaman ay may sama pa ng loob? Kasi hindi naaalis ng pera sama ng loob. Naalala ko noon long time ago. Hindi pa ako pastor, ako'y nag-a-attend lamang. Ako'y na-offend. Na-offend ako to someone. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa Manila. Bumili ako ng relo. Sumarap ang pakiramdam ko nung ako'y bumibili ng relo. Nung ako'y pabalik na, masama na naman ang pakiramdam ko. Offended ako eh. Ano ibig sabihin? Yung bago kong relo, hindi naalis sa sama ng loob ko. Maaaring sa aking relo, maaaring ikaw ay bumili na ng bahay, bumili ka na ng lote kung saan, at nakita mo pa rin yung kina-offendan mo, sumama na naman ang loob mo, hindi naalis ng pera sa sama ng loob. Kawawa tayo pag ang kakayanan natin ay hindi ang Diyos. Akin na muna tatapusin dito. Dalawa pa lamang. Yung number 3 ay sa linggo na. Kaya hindi matutuloy ang wisdom ninyo kasi wala pang number 3. Knowledge and understanding pa lamang. And I want you to understand, ang kakayanan mo ay ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang kakayanan natin ay kailanman ay hindi manggagaling sa ano paman. Hindi pera, hindi kalusugan, hindi connection, hindi education. Ang kakayanan natin ay si God. Laging si God. Ang Diyos ang ating kakayanan. Makakagraduate ka, magiging pulis ka dahil sa Diyos. Hindi dahil matalino ka. Tataas ang ranggo ninyo, hindi dahil may connection kayo. Tataas ang ranggo mo dahil pinaburang ka ng Diyos. All of you will have their own house and lot. At kung kailangan ninyo ng bayat lupa, makipag-usap kayo kay Sister Malu Laur, broker. Pananampalataya yung kausapin ninyo. Sabi po ni pastor, makipag-usap ako sa inyo. Ay ano ka sasabihin mo? Wala lang ho. Makipag-usap lang ho. Nagsisimula na ho akong manampalataya. Amen? Welcome to the experience ng magaganda't matitinding testimony kung paano ka pinagaling, pinagpala, binuo,
pinanumbalik, pinabawi. Bakit? Kasi sigad na ang kakayanan mo at hindi kung ano paman. Hindi ka aasa sa pera, hindi ka aasa sa mga connection, hindi ka aasa sa education, hindi ka aasa sa ano paman. Sigad ang ating inaasahan, siya lang ang mapapagdependehan mo, siya ang hindi kailanman aalis sa piling mo. He will never leave you nor forsake you. At maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Come on, let's worship our King. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tatapusin ko lang istorya. Lucas 18:26. Nagtanong ang mga taong nakarinig nito, kung gayon, sino ang maliligtas? Kasi sa kanilang isipan, kung ang lalaking mabuti at mayaman, na may kakayanang gumawa ng mabuti, ay hindi nakapasok sa walang hanggan, sino pa kaya? Dumating na ang mga disipulo sa kaunawaan na na hindi nila kaya. At kapag dumating ka na sa kaunawang hindi mo kaya, saka mo ma-appreciate ang kakayanan ng Diyos. Ang sagot ng Panginoong Jesus, Lucas 18:26, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Kung merong sitwasyon sa buhay mo na talagang ikaw ay suko na hindi mo na kaya, pumunta ka na sa mga doktor, hindi rin nila kaya. Pumunta ka na sa pwede mong lapitan, hindi rin nila kaya. May sasabihin ako sa iyo, praise God, dumating ka na sa kaunawang hindi mo kaya. Ngayon, buong puso na, bigay na lalapit ka sa Panginoon at sasabihin mo sa Diyos na walang imposible, Panginoon, hindi ko kaya, pero ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin mo. Habang inaawit mo ito, I declare, magaganap sa iyo ang hindi mo kayang gawin. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense
is a church where miracles happen. This is a church na nagsasabi na hindi namin kayang gawin, kaya Diyos ang gumagawa para sa amin. Pray now. Sabihin mo sa Lord yung hindi mo na makayang gawin. Sabihin mo sa Kanya, yung Lord talaga I have tried everything na. Pagod na rin ako, Lord. Hindi ko na kayang gawin. At sabihin mo sa Kanya, pero Lord, kaya mo. Kung ano man yun, hindi ko na kayang, if it's finances, if it is health, if it's relationships, if it's your plan for your life, kung ano man yun. Naroon kang gustong pamilya mo maligtas. Naiinip ka na, sabihin mo, Lord, di ko na kaya. Di ko kayang gawin. Pero lumalapit ako sa may kakayanang gumawa. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Sige, lumapit ka ngayon kay Lord. Lumapit ka sa may kaya. Dahil siya ang kakayanan mo. Sabihin mo sa Kanya. At sabihin mo, Father God, I depend on you. I trust you. Ikaw na ang may hawak nito. Ikaw na. Father God, I lift up to you your children who came to you in faith, in total dependence. They humbled themselves. Hindi na kaya. Kaya Lord God, that's the place na kumikilos ka ng matindi. Diyan mo hinahati ang dagat. Diyan mo pinatitigil ang araw. Diyan mo binubuhay ang patay. Sa hindi na kaya. At sa sitwasyon ng inyong mga anak ngayon, Lord God, nanalangin at nanampalataya, I declare, ang Diyos na walang imposible ang naghahari sa inyo at magaganap ang bagay na hindi nyo kaya. In Jesus' name, everybody say,